Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong napanood kong live nitong nagmamagandang girlfriend ni Kuya Bong. At nitong si Kuya Bong na ipinangangalandakan na nga po nila dito sa live na ito na silang dalawa ay kasal na. Eto guys, para malinaw lang sa ating lahat. At baka may magsabi dyan na hindi na naman totoo ang sinasabi ko. Baka may magsabi na naman dyan na sinisiraan ko lang itong sila Ate Girl at itong si Kuya Bong. Eto guys, pakinggan natin yung pahayag nila doon sa kanilang live. Mahal ko, abe, Eki daw ang kasal natin. Kala niya yata ebidensya eh. Hindi po, Keke, kami po ay kasal na ni Bong. Nag-yes, I do na kami. O yan, narinig nyo naman po sigurong lahat ang sinabi ni Ate Girl. May nag-comment kasi doon na peke daw ang kasal nilang dalawa. At itong si Ate Girl ay sinabi na hindi daw peke yung kanilang kasal. At sila nga daw dalawa, nitong si Kuya Bong ay kasal na. At nagsabi pa nga dito si Kuya Bong na kailangan pa yata nila ng ebidensya eh. At nagpakita pa nga dito si Kuya Bong ng singsing na nagsasabi na silang dalawa talaga ay kasal na. Ngayon ang pinagtataka ko kasi dito guys, papaano nangyari yung kasalang yon habang itong si Ate Girl ay nasa ibang bansa at itong si Kuya Bong ay nandito sa Pilipinas. Guys, hindi pa ina-allowed ng batas ang online kasalan. Tandaan po natin yan. At sa pagdideklara nila na silang dalawa ay kasal na, ay napakaraming naniwala. At ang daming nag-congrats sa kanila bilang isang Mr. and Mrs. Iskandor. Ngayon, doon sa mga nagsasabi sa amin, especially dito kay Ma'am Bell, na BFF nito si Ate Girl, na sinasabi nito na kaming mga sinungaling, kaming mga reaktor. Naubo daw kami ng sinungaling. Na mali-mali daw ang aming sinasabi. Na sinisiraan daw namin itong kanyang BFF na sobrang nagmamaganda. Ngayon, Ma'am Bell, dito sa live
ng iyong BFF na ito na pinangangalandakan nila ni Kuya Bong na sila'y kasal na? Ito ba ay hindi malaking kasinungalingan? Ha, Ma'am Bel? Alam ko may mga magko-comment dito na iniidolo itong si ate girl na ito, na supporters nito si ate girl na ito, at sasabihin naninira na naman ako, na sinisiraan ko na naman itong si ate girl at itong si Kuya Bong. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo, na yan sinasabi ni ate girl na yan na sila'y kasal na ni Kuya Bong, malinaw po yan na isang kasinungalingan. Malinaw po yan na yan ay hindi totoo. Bakit ko nasabi po yan? Eto po, pakinggan nyo ang nakasaad sa batas. Nakasaad sa Family Code na ang isa sa requirements upang magkaroon ng bisa ang isang kasalan ay ang pagkakaroon ng isang marriage ceremony kung saan haharap ang mga ikakasal sa solemnizing officer, katulad ng pari, mayor, o huwes. Sa nasabing seremonya nila idedeklara, sa harap ng hindi bababa sa 2 saksi, ang pagtanggap nila sa isa't isa bilang mag-asawa. Base sa nabanggit, malinaw na hindi magkakaroon ng bisa ang isang kasalan kung hindi ito isasagawa ng personal o aktwal na pagharap sa magkakasal ang nakasaad sa batas, kaya hindi maaring idaos ang kasalan sa pamamagitan ng mga makabagong apps ngayon katulad ng Zoom na ginagamit para sa mga online meetings. Maaring gawin na ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak na lamang ninyo ang manood ng kasal nyo online, ngunit kayong dalawang ikakasal at ang mga magiging saksi ninyo ay kailangang personal na humarap sa magkakasal sa inyo. Mahirap talagang magdaos ng mga pagtitipon ngayon, ngunit hindi basta-basta ang requirement na hinihingi ng batas para magkaroon ng bisa ang isang kasal. Kung sakaling isagawa online ang isang kasal at walang naging personal na pagharap sa solemnizing officer, ay siguradong walang bisa ito at pagmumulan pa ng iba't ibang legal na issue at problema. O baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko lang yan. Mag-search kayo kaya sa Google para malaman nyo kung ano yung sinasaad sa batas. Nasa Google na po yan. Lahat makikita nyo na po dyan sa Google. At yung mga nakapost na yun sa Google ay legit po yan. Dahil galing mismo yan sa mga attorney. At malinaw dyan na sinasabing kasal online ay hindi legal. At pag isinagawa nyo itong kasalan online, ay may kaakibat yang kaso doon sa mga pasimuno ng ganitong kasalan online. Malinaw kasi dito guys na ito ay isang panloloko. Ito sinasabi ni ate girl na ito sa live niya, isa itong malaking panloloko, lalong lalo na doon sa kanyang mga viewers na naniniwala sa kanya. At dito guys, napansin ko lang doon sa sinasabi ni ate girl na sila'y kasal na ni Kuya Bong, ay tila itong si Kuya Bong ay walang kaalam-alam na yung sinasabi ni ate girl na kasal na sila ay hindi totoo, na isang peke, na isang kasinungalingan lang, o isang kasinungalingan na naman. Dahil makikita mo sa mukha nitong si Kuya Bong na paniwalang-paniwala siya na silang dalawa nitong si ate girl ay kasal na. Dahil itinataas pa nga ni Kuya Bong na gano'n yung kanyang kamay para ipakita yung singsing nila, yung wedding ring. Kumbaga, proud na proud itong si Kuya Bong na ipagyabang, ipagmalaki na silang dalawa nito si ate girl ay kasal na. Paniwalang-paniwala doon si Kuya Bong. Isang malaking panloloko ito guys. Isang napakalaking panloloko. Alam niyo guys, habang pinapanood ko itong live na ito, at nung marinig ko na nga yung sinabi nito si ate girl na legit silang kasal nitong si Kuya Bong,
na totoong kasal na nga sila ni Kuya Bong dahil nag-idol na sila sa isa't isa. Sabi ko nga, grabe ang ginagawang panloloko nitong si Ate Girl sa kanyang mga supporters, sa mga naniniwala sa kanyang supporters. At dito nga kay Kuya Bong, dahil alam ko na itong si Kuya Bong ay paniwalang-paniwala sa sinasabi nito si Ate Girl na silang dalawa ay kasal na. Ngayon, ano nga ba ang nakikita kong purpose dito ni Ate Girl? Bakit niya ito sinabi? Bakit niya pinapaniwala itong si Kuya Bong na silang dalawa ay kasal na? Bakit pinapaniwala din ito si Ate Girl yung kanyang mga viewers, yung kanyang mga supporters na silang dalawa ay kasal na? Unahin muna natin itong kay Kuya Bong. Ito naman guys ay opinion ko lang, pero ito yung nalalapit sa katotohanan. Posible kasi na sinabi yan ni Ate Girl kay Kuya Bong para mahawakan niya ng tuluyan sa leeg itong si Kuya Bong, para mas mapasunod niya sa kanyang palad itong si Kuya Bong. Kasi ako ang paniniwala ni Kuya Bong ay legal na silang mag-asawa nitong si Ate Girl, ay isipin ni Kuya Bong na totoo ang pangako sa kanya nitong si Ate Girl na papakasalan siya. Dahil eto, pinakasalan na nga siya online eh. Yun yung paniniwala ni Kuya Bong na totoo yung mga pangako sa kanya nitong si Ate Girl. Kumbaga, masyadong binibilog ni Ate Girl ang ulo nitong si Kuya Bong. Dahil alam niyang itong si Kuya Bong ay walang pinag-aralan. Hindi alam ni Kuya Bong yung patungkol sa ganitong batas. Kaya nga sinabi niya dito sa live na ito na hindi na niya papayagan si Kuya Bong na pumunta pa dito sa Sampaguita at dito sa Doña Ana. Ibig sabihin ay paghihigpitan na niya ng todo ngayon itong si Kuya Bong. Kasi syempre pag pumunta itong si Kuya Bong dito sa Doña Ana at saka sa Sampaguita, baka may makapagsabi kay Kuya Bong na yung kasal na yun online ay hindi totoo, ay hindi valid, na yan ay hindi ina-allowed ng batas. At kung igigiit nito si Ate Girl na talagang sila nagpakasal na online, ay maaaring may kaharapin siyang mga kaso dahil dito. Alam nyo guys, sa totoo lang naaawa ako, hindi lang kay Kuya Bong, kundi pati dun sa mga supporters nitong si Ate Girl na patuloy na naniniwala sa kasinungalingan nito si Ate Girl. Sabi ko nga, grabe, napakadadaling lokohin nitong mga supporters nito si Ate Girl. Dahil doon sa sinabi ni Ate Girl, nakasal na sila nito si Kuya Bong, ay kaagad silang naniwala. At ikinongrats na agad nila itong si Ate Girl at itong si Kuya Bong bilang isang Mr. and Mrs. Iskandor. Hindi man lang sila nagsuri kung pwede nga bang magpakasal online. Sabi ko nga, nandyan ang Google oh. Andyan ang Google. Andyan ang lahat. Yung gusto mong malaman. Lalo na kung patungkol sa batas. Kaya doon sa mga supporters nito si Ate Girl, papaano po kayo niya napapaniwala ng ganyan? Diyos ko po, Diyos mio. Bakit kayo pumapayag na ginagawa kayong tanga nitong babaeng ito? In short, ginagawa kayong bobo nitong babaeng ito. Pumapayag kayo na gawin kayong tanga, na gawin kayong bobo nitong babaeng ito. Ika nga lang sa kasabihan, walang manloloko kung walang magpapaloko. Pero kita nyo naman kung gaano din karami yung nagpaloko
dito kay Ate Girl. Umabot din sa 11,000 ang nag-subscribe dito. Na sa ngayon nga ay patuloy na nagpapaloko dito kay Ate Girl. Kaya doon sa mga supporters nito si Ate Girl, aba, sa pagkakataong ito, mag-isip-isip na kayo. Ginagawa kayong tanga ng taong ito. Ginagawa kayong bobo ng babaeng ito. Isipin nyo, kasal online? Wow! Mukhang may sariling batas na itong si Ate Girl ngayon. Mukhang gumawa na ng sariling batas itong si Ate Girl ngayon. Alam nyo guys, ang nakakaawa lang talaga dito ay itong si Kuya Bong. Pangalawa na ito mga supporters nito si Ate Girl na ito. Dahil ito nga, pilit niyang pinapaniwala itong si Kuya Bong kasama itong kanyang mga supporters na silang dalawa ni Kuya Bong ay kasal na. Kaya nga lang, ay sa online sila nag-aido nitong si Kuya Bong. Pero tandaan mo Ate Girl, hindi lahat ng tao ay singbobo ng inaakala mo. Dahil maraming tao na bago maniwala ay nagsusuri muna. Ano mo Ate Girl? Sa totoo lang, nung marinig ko pa lang yung sinabi mo na kayong dalawa ni Kuya Bong ay kasal na. Sa bagay, mabasa ko pa nga lang yung title ng live mo na kayong dalawa ni Kuya Bong ay kasal na, ay natawa na ako. Dahil alam ko na nandiyan ka sa ibang bansa. Si Kuya Bong ay nandito sa Pilipinas. Ngayon, papaano mangyayari na kayo ikinasal? Kaya isa na naman itong napakalaking kasinungalingan na nanggaling sa'yo. Na nagmula mismo dyan sa bunganga mo. Ngayon, dito sa ginawa kong reaction video ito, malamang manggalaitin na naman dito itong BFF nitong si Ate Girl na si Ma'am Bel. At mag-comment na naman ito na itong mga sinasabi ko, itong laman ng reaction ko ay mali-mali na naman at kasinungalingan na naman. Kaya Ma'am Bel, huwag mo sabihing isa ka sa napaniwala nitong si Ate Girl ng BFF mong yan na silang dalawa ni Kuya Bong ay kasal na ngayon. Parang ang tali-talino mo pa man din na masyado mo kaming minamaliit na mga reaktor na kami ay mga low profile lang. Kasi mukhang high profile YouTuber ka na kaya masyado mo kaming minamaliit diba? Tapos yung isang high profile YouTuber na katulad mo ay mapaniwala lang nitong si Ate Girl, nitong BFF mo sa isang malaking kasinungalingan na silang dalawa kuno ni Kuya Bong ay kasal na ngayon. Ano Ma'am Bel? Isa ka din ba doon sa ginawang tanga nitong si Ate Girl, nitong BFF mo? Isa ka din ba doon sa tao na ginawa niyang bobo para mapaniwala na silang dalawa ni Kuya Bong ngayon ay kasal na? Tapos ang nakakatawa pa ay dito sa mga ginagawa naming reaction video na ito ay nag-comment pa kayo doon sa isang FB group ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Na sinasabi nyo doon ay humanda kami dahil ipa-NBI nyo kami at kakasuhan nyo kami ng cyber libel. Wow! Para naman kami walang alam sa batas. Para takutin nyo kami ng ganyan. Kung nagagawa nyo lokohin yung mga supporters nyo, ay wag kami. Wag kami yung inyong lolokohin. Wag kami yung inyong tatakutin.
Dahil hindi kami ganun kabobobo. At alam namin kung ano yung limitasyon namin. Alam namin kung ang sinasabi ba namin ay may karampatang kaso laban sa amin. Pero itong sinasabi ni ate girl na ito, nakasal na nga daw sila ni Kuya Bong, tapos alam naman natin na ang kasal online ay isang illegal. Aba, ay baka itong si ate girl ang may kalagyan sa NBI nito. Dahil pinapaniwala niya ang tao eh. Pinapaniwala niyang mga supporters niya na silang dalawa ni Kuya Bong ay kasal na. At maging ito si Kuya Bong ay pinapaniwala niya na silang dalawa ay kasal na. Kaya sa ginagawa niyang yan, may kaakibat yang kaso. Yan yung nakasaad sa batas. Napakalinaw niyan. Napakalinaw niyan guys. Kahit kaninong attorney kayo magtanong, may kaso yan. May kaakibat yang kaso. Kaya yung pananakot niya sa amin na kami ipay NBI, eh baka bumalik sa kanya yung sinasabi niya yun. Baka siya ang maimbestigahan ngayon ng NBI nang dahil dyan sa pinangangalandakan niyang yan sa social media na silang dalawa ni Kuya Bong ay kasal na. Kaya doon sa mga napaniwala nito si ate girl na mga supporters niya, doon sa mga nag-congrats dito kay ate girl bilang isang Mrs. Iskandor, ay good luck na lang po sa inyo. Naway hindi na dumami yung mga katulad yung tao na patuloy na nagpapaloko sa isang sinungaling na tao. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawa na panonood sa aking mga video. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. Shout out po sa inyo. At syempre ganoon din po dito sa aking mga kasamang reaktor sa Ka-Business Official at Papa Dins TV na sila Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, Ana Lisa Reality Vlog, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At yun, makisuportahan na rin po itong mga kasamahan ko reactor na ito. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.